Tito Soto sa pagpasok sa Senado, gagawa ng batas para labanan ng fake news? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, January 14. Pero bago yan, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisahan muna natin ang ating online viewership and after that mga kaparokya, pag-usapan natin ang ating topic. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga Under TVJ Facebook page na may 2.8 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:53 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na going or showing bulilit. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay mga kapatid or particular yung Mr. 2025. So dito may kita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime po ay may 6,300 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,100 live viewers. So again, as of 12:53 PM ang It's Showtime ay may 6,300 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,100 live viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Unahin po natin ang It's Showtime. Under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 37.5 million at para naman po sa Eat Bulaga, under yan sa may TV5 Philippines na may kasalukuyan subscribers na 2.2 million subscribers. So as of 12:54 ang It's Showtime under GMA Network, sila ay may 14,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 sila po ay may 21,000 live viewers. So again, as of 12:54 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila ay may 14,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po mga kaparokya under TV5 ay may 21,000 live viewers. Punta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.49 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under sa main YouTube channel na Eat Bulaga TVJ na may 1.24 million subscribers. So as of 12:55 PM ang It's Showtime, sila ay may 72,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po sila ay may 105,000 live viewers. So again, as of 12:55 PM ang It's Showtime, sila ay may 72,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 105,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay mga kaparokya, bago ko ibigay ang total viewers na nakuha ng dalawang noontime show ay humiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, ang nakuhang total po ng It's Showtime ay 92,000, 6,000 para po sa kanilang Facebook Live, 14,000 sa TV Network YouTube channel at 72,000 naman po sa main YouTube channel. Ang Eat Bulaga ay nakakuha ng total na 130,000 viewers, 4,000 sa Facebook Live, 21,000 sa TV Network YouTube channel at 105,000 naman po sa main YouTube channel. So again, ang It's Showtime po ay may total na 92,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 130,000 live viewers. Yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership ngayong araw po ng Martes, January 14. So tara ating ipagpatuloy ang main topic. So yun nga mga kaparokya, natunghayan natin ang views online ng pananghaliang programa dito sa bansang It's Showtime at Eat Bulaga ngayong araw po ng Martes, January 14. Tako na po tayo sa highest views na nakuha ng dalawang noontime shows last episode. So kahapong episode po to mga kaparokya.
So para po sa It's Showtime under sa kanilang main YouTube channel ABS-CBN It's Showtime na may 2.49 million subscribers sa oras na 1:47 PM at sa segment na tawag ng tanghalang week-long Grand Finals, ang It's Showtime po ay may 72,000 highest views. At para naman po sa Eat Bulaga under sa kanilang main YouTube channel, Eat Bulaga TVJ na may 1.24 million subscribers sa oras na 1:53 PM at sa segment na Gimme 5, sila po ay may 118,000 highest views. So dito mga kaparokya, makikita natin na consistent ang Eat Bulaga sa more than 100,000 views. Kabaligtaran naman po ito ng It's Showtime na umabot lamang ng mahigit 70,000. So makikita talaga na nagkakaisa ang mga solid Dabarkads dahil ramdam nila na tila inaapi ang main host nila na sina Tito Vic and Joey at buhos na buhos talaga ang suporta ng mga tagahanga ng iconic trio para sa kanilang iniidolo. And speaking of Tito Vic and Joey mga kaparokya, Tito Soto nag-post sa kanyang official Facebook page kung saan sa pagpasok nito sa Senado ay tila gagawa ito ng batas na naglalayong labanan nito ang gumagawa ng fake news. So ayon sa caption na ipinost nito mga kaparokya, kapag peke ang balita talagang tatagilid ang pag-intindi at pag-aksyon ng mga Pilipinong makikita nito. Tanging totoo at mapagkakatiwala ang balita lamang ang nakakapagmulat. Kaya walang lugar ang fake news sa Senado, sa mga korte, sa eskwela at maging sa tahanan para umunlad ang bansa. Panahon na para sa isang komprehensibong batas kontra fake news. So yun nga po mga parokya sa pagpasok ni Tito Soto sa Senado if ever na hirangin itong manalo. Ang isa sa batas na isusulong nito ay ang labanan ang fake news. So ang boto ko po mga kaparokya ay na kay Tito Soto. Dahil sa umiiral na paggawa ng movie ni Direk Daryl Yap na The Hour of Pepsi Paloma, tila pahaging ito sa controversial director. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.